kwarta. Para po sa Panginoon. Servant's heart. Alam niyo ang mga servant, mga kapatid, they are thinking of others. That is the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, kung hindi pa niya inisip yung iba, ako, walang maligtas. Walang maliligtas kung si Hesus Kristo ay inisip lang niya ang kanyang sarili. Kaya dapat, ganun din tayo dapat. Para magkaroon ng kaligtasan ng ibang tao, we will think of them. Amen? Tayo po yung tumayo, mga kapatid. Tayo po yung magbasa ng salita ng Panginoon in the book of Matthew chapter 15. At sa verse 1. Okay? Basahan natin ng salitan. Hanggang ano lang yan, mga kapatid? Hanggang verse 19. Verse 20. 1 to 20. Matthew chapter 15, verses 1 to 20. Jesus Christ at this time is preaching or is teaching purity. Purity. To be pure in heart.
Okay, in verse 1, dinsundan ninyo sa verse 2, at pagdating sa 20, sabay-sabay natin basahin. Amen, brethren? Okay, unahan ko sa verse 1, Then came to Jesus scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, Why do the disciples transgress the tradition of the elders? For they want in verse 3, But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him be beheaded. Verse 5, But ye say, Whosoever shall say to his father, his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me. And honor his father or mother, he shall be free, thus have ye the commandment of God of none effect by your tradition. Verse 7, Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people grow at night and unto me with their mouth, and honored me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Verse 11, Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. In case the disciples said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard say? Verse 13, But he answered and said, Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone, they be blind leaders, if the blind lead the blind, what shall fall into the abyss? Then answered Peter, said unto them, Declare unto us this parable. And Jesus said, Are ye also yet without understanding? In verse 17, Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the drought? But thus things proceed out of the mouth, come forth from the heart, are defiled by the mouth. In verse 19, For out of the heart proceedeth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thieves, false witness, blasphemies. Verse 20, sabay-sabay, These are the things which defile a man, but to eat with and washing hands defileth not a man. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon. We come unto the second part of our program. Salamat, Panginoon, for this main sermon. We are praying, O Father, that you to guide me through thy Holy Spirit that dwelleth in me, so that I may be able to preach thy word, O Father, to thy people, O Father. Salamat, Panginoon, for this privilege. We thank you, O God, that you are just using me as the instrument, O Lord, of thy truth. We pray thee, O Father, to give us a victory today, and bless us with your words. In all these things we thank you, and we praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Umpun ako yung mga kapatid. This context, mga kapatid, ay the scribes and the Pharisees. Anong pagkasabi dyan sa verse 1? Then came to Jesus the scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, grabe na. Mga kapatid, alam niyo, si Jesus Christ at this point of time nasa Capernaum siya. Ang Capernaum is located, this is the city of the Lord Jesus Christ where He grew up. Tama? Okay? He's from the Nazareth, and in the place of Capernaum, in Nazareth, and particularly in Capernaum. Mga kapatid, ang lugar na yan, patungo mula sa Jerusalem. Jerusalem is the capital city of Israel, tama? Ang lugar na yan, kung sukatin mo, malayo po yan. Okay? Malayo pa yan. Iba na ang gobernador dyan. Ang governor dyan sa panahon na yan ay si Herod Antipas. Alright? Oh. Kasi doon sa Jerusalem, si Pilato man. Doon naman sa Trachonitis at saka sa si Itoria at saka sa Perea yung kapatid niya si Philip. Now, dito mga kapatid, tingnan nyo ha. Si Jesus Christ doon sa region of Galilee, teaching and preaching the Word of God, His Word,
ang nangyayari, talagang si Diablo, alam mo si Satan talaga, nagpapadala talaga ng spy yan eh. Kita mo? Ang scribes at saka Pharisees pumunta doon sa lugar ni Jesus Christ. Dapat doon lang sila sa Jerusalem eh. Tingnan nyo. Kung saan ang works of God, nandoon din ang sugo ng demonyo. Alam niyo yan? Kung saan ang church, nandoon din ang sugo ng demonyo para guluhin ang isang gawain ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya huwag kayong magtaka na noong nagkaroon kayo ng tamang relasyon sa Panginoon, nagkaroon kayo ng tamang paglilingkod sa Diyos, ay nagkaroon naman kayo ng sandamakmak na problema. Hindi niyo ba alam na habang nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon, it will expose you how evil you are and how evil is the world. Yan ang totoo. Oh. Doon mo makikita habang nag-aaral at palalim ka sa salita ng Panginoon, doon mo malalaman at maintindihan at maunawaan, mga kapatid, na ang mundo talaga pala ay napakasama. At ganun ka rin, napakasama mo. Kaya tama lang talaga na magsimba ka na magsimba para ikaw ay luminis ng luminis, mga kapatid. There was one story, mga kapatid, sabi ng isang kapatiran, Pastor, hindi na ako magsisimba, hindi na rin ako manghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Bakit? Oh, wala namang kwenta eh. Pareho lang naman, magsimba o hindi, ganito, ganyan. Yun ang ano niya, yun ang rason niya. Sabi ng mga pastor, tapos ano gagawin mo? Hindi na ako magsimba. Abay, pakinabang si Satanas dyan, sigurado. Oh. Ngayon, sabi naman ng pastor, sige, ano ba gagawin ko? Alam mo maglupas ako dyan sa iyong harapan. Pero may pakiusap ako, isang gawin mo. Bago ka man lang umalis. Sige, amo na po yung pastor. Basta yan lang usapan natin, ha? Wala nang iba, ha? Talagang, hindi ka mag-deal pa, no? Sige. Kita mo yung ilog na yan? Opo, pastor. Pumunta ka at dala-dala mo yung mga igurot. Alam mo yung mga igurot, Brad, nakita ka ng mga igurot na may dala-dalang mga bukag. Igurot ka pala, no? Boy, talaga naman, Brad. Mga gwapa daw mga igurot, Brad. Naniwala ako dyan. Gwapo ka, Brad, eh. Napilmatas man yung... Basi ko yung igurot din basi ko. Gwapo din. Gwapo ang musay. Italiano, pastor. Italiano, pastor. Italiano? Ano yung Italiano, Brad? Ita tsaka Ilocano. Talaga naman. Dalawa lang din eh. Igurot, iba nag eh. Mayroon mo lang narinig. Pag may Ilocano daw, iba ng tabrad o igurot. Igurot ako. Pag iba siguro yan, no? So, ganun yan. Sabi niya, okay, alam mo yung mga ano na igorot, yung bukag, yung lagayan ba ng maraming mga ano sa akuan ba? Ano bang tawag niya? Tapayan ba tawag niyan? Na may mga butas-butas, yung mga ano yan eh, made of bamboo yan eh, na para lagayan ng lagayan ng ano, ng basket basket na malaki ba? Tapos dadalhin nila sa ano, ganun eh. Di ba? May butas-butas yan. Ayan. Kita mo yan, tapayan na yan, bukag na yan, bukag mas bisaya yan. Sige. Pastor. Dalhin mo yan, magigib ka ng tubig. Pastor naman, mukhang nasiraan yata ng kumain. Magigib ako ng tubig, dala yung basket malaki. Dami butas, may madala pa akong tubig dyan. Subukan mo muna. Kung ang ginawa, nagreklamo ka na. So, baka 3 days ha. Gawin mo yung 3 days. Pastor, may something ka. Ganun. Sabi tinawag, nililibak pa ng pastor niya. Magigib ka ng tubig, dalhin mo dito. Ginawa nga naman niya. Sabi niya, nagdalawang isip din siya eh. Na-confuse din siya eh. Si pastor, inuutosan ko sa bagay na parang imposible yata. Siyempre, may butas yung basket eh. Igib siya. Igib. Pag ganun pala niya ba, kapatid? Wala na natira sa tubig. Pag ganun na niya, wala talaga eh. Ano ba? Pero sabi ni pastor, 3 araw. Ginawa nga naman niya talaga. Kasi nga na-confuse din siya. Talagang baka naman totoo. Sino ko wala talaga. Gumawa siya ng paraan. Binilisan niya. Wala pa rin kapatid. Talagang tanggal ang tubig. Balik siya sa pastor after 3 days. Pastor, sabi ko sa iyo eh, wala talaga eh. Hindi ka maniwala sa akin eh. Ano bang makukuha mo dyan? Daming mga butas dyan, lalaki. Tapos, ginawa mo. Ginawa ko 3 days, wala talaga akong madalang tubig eh. Naintindihan mong moral lesson dyan. Sabi na, anong moral lesson dyan, pastor? Di ba? Ikaw kasi, nakatingin ka sa tubig na madadala mo.
Alright? Hindi mo na tingnan, ano napansin mo dyan sa bukag mo, sa tapayan mo? Abay, luminis. Dati, nung kinuha niya, daming mga putik, daming mga alikabok, ang dumi-dumi, maitim, pero nung ginamit niya sa pagganon ng tubig, abay, luminis siya, kapatid. Naging maputi. Yan ang tao. Kaya napakahalaga, magsimba ka pa rin na magsimba. Humingi ka pa rin ng humingi ng patawad sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang ang maglinis sa iyo eh. Hindi mo ba alam ang tubig, mga kapatid, stands the Word of God in the Bible. If you are going to study the Word of God, the bibliology, the word bibliology, if you, the study of the Bible, hindi mo ba alam na ang salita ng Panginoon, ang Diyos mismo ang maglilinis sa iyong puso mula sa karumihan at kasalanan, kapatid. Katulad ng tapayan na yan na ginawa ng paligid ng tubig. Ang nakita ng taong yan ay yung paano siya makadala ng tubig patungo doon sa lagayan. Hindi na inisip na kung paano nalinis yung tapayan na tubig sa magitan ng tubig. Hindi mo nakikita kung paano ka naligtas at paano ka nalinis sa salita ng Panginoon. Hindi mo nakita yun eh. Nakapokus ka lang sa kung anong makukuha mo. Nakapokus ka kung sa anong limitadong kaisipan mo at limitadong paningin mo. Hindi mo nakita na dahan-dahan ikaw, mga kapatid, nagsisimba ka, nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay luminis, na-transform ka na, indeed. Nakita ninyo? Servant's heart, sabi nga ni Brother Ryan. Oh! Tingnan niyo, mga kapatid. Itong mga disipulo mga disipulo kasi ni Jesucristo, palibhasa, mga ligtas na. Hindi na sila, mga kapatid, once you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will be then judged by the Lord according to the faith of the faith of the Lord Jesus Christ. Ang basihan ngayon ng paghuhukom sa iyo nung ikaw ay anak ng Diyos ay hindi sa magitan ng batas ni Moses, but sa magitan ngayon ng pananampalataya kay Jesucristo. Do you agree with me? Yung washing hands before eating, brethren, that is according to the law of Moses. Na maghuhugas ka talaga ng kamay, pati ng iyong paa. Doon sa book of Leviticus, the book of Deuteronomy, the book of Exodus, brethren, nandyan sa Torah, sa kautosan in the law of Moses, brethren. The Torah na ikaw dapat ay maghugas ng kamay, maghugas ng paa. Kaya no wonder itong mga dito, mga kapatid, magkatubo rito, pag bago sila magsala, talaga naghugas sila ng mukha, buho, kamay, paa. Bakit? Kasi unknowingly, in the Bible, mga kapatid, hindi mo alam na nakahawak ka na pala ng unclean thing. Kaya kailangan mong maghugas according to the law of Moses. And here it comes, brethren, nakita ng mga eskriba at saka parisiyo mula sa Jerusalem na itong mga disipulo mo, sabi na kay Jesucristo, bakit you transgress the tradition of the elders? Tradition of the elders, mga kapatid, tradition of the Israelites is based on the law of Moses and washing hands before eating. Ganito, and washing hands before going to the temple, and washing hands before offering, doing burnt offering. Hindi po yan, bawal po yan sa mga Hudyo. That is the tradition of the elders of the council of Israelites. Nakita nila na kumain itong mga ito, diretso lang pagkain. O ano magpaparumi sa'yo pag kumain ka? Huhusgahan mo ba ang mga disipulo ko sa pamagitan ng batas ni Moses? O, di niyo alam na ang batas ni Moses kasama ng ipinako ni Jesucristo sa cross? Nandyan na si Jesucristo. Ang pananampalataya mo, ang judgment ng Diyos ay according to the judgment sa puso mo. Kung mayroon kang pananampalataya kay Jesucristo, amen ka. Langit ka patungo. Kahit hindi pa sinamatay. Tama? Dahil ngayon man din ang bottom line yan eh. Yung batas ni Moses doon sa book of Colossians chapter 2 ay ipapako lang din yan ni Jesucristo doon sa cross. Kaya nga sabi niya, it is finished. Tapos na. Ang purpose niya, ang mission niya sa buhay. Na ang tao hindi maligtas sa magitan ng batas ni Moses, kundi sa magitan na ng pagkamatay niya sa cross.
Noong unang panahon, ang dugo ni Jesucristo ang pambayad ng kasalanan. Ngayon, noong unang panahon, ang dugo ng hayop ang pambayad ng iyong kasalanan. Ngayon, dugo na ni Jesucristo. There is a difference between the Old Testament blood of salvation than the New Testament blood of salvation. Nakita niyo? Doctrine of salvation natin yan. The law versus grace. Oh. Kaya ang sabi ni Jesucristo, sabi mo tinatransgress ng disciples yung tradition of the elders. O ganito. Ano sagot niya? Bakit din kayo? Why do you also transgress the commandment of God by your tradition? Kita mo yan, binaligtad niya, yari siya ngayon. Bakit? Alam ni Jesucristo ang bawat puso ng mga tao na itong mga eskribang ito at mga parisiyong ito, kahit pa may law of Moses sila, abay, sa bibig lang nila ginagawa yan. Sa bibig lang nila na mayroon silang law of Moses, pero hindi naman nila ginanap ang tamang application ng law of Moses. Anong sabi dyan? Ang sabi dyan, for God commanded saying, honor thy father and mother, and he that curseth father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. Pagkalabanin mo yung mga magulang mo, kaya nga sabi ng Panginoon, gusto mo humaba buhay mo, honor thy father and thy mother. Tama? Kung mabait, pastor. May condition ka. Pero kung wala naman sa hulog yung pastor, paano namin i-honor yan? Abay ng dahilan. Alam niyo mga kapatid, sa Israel, mayroong salitang korban. Sa Israel, may salitang korban. Okay? One time only mentioned the word korban. Sa Book of Mark yan siya, brad. Yung pasahing dyan, kung doon sa Book of Mark, binanggit talaga yan ang korban doon. Ibig sabihin, ang korban na sistema, mga kapatid, ito po yung sistema na kung hindi mo irespeto or i-honor yung mother and father dahil may mga problema yung mga magulang ko Pastor, paano ko i-respeto o i-honor ang aking mga magulang? Ang ama ko, tingnan mo naman kung anong ginawa ng babae sa bungiro, ano pang ginagawa. Tingnan mo naman, i-abandon us, wala sa hulog. Di ba mayroong mga magulang na ganyan? Kawawa yung mga anak. Ang Israelites, yung ginawa nila, korban. Ang korban, isang sistema sa Israel, mga kapatid, na mag-offering ka doon sa temple para sa Diyos, para makawala ka doon sa duty and responsibility mo to honor thy father and mother. Dahil wala nga naman sila sa hulog, kaya may korban system, magkaroon ka ng offering. It is like a vow, mga kapatid, na itong offering ko, separated na ako, may karoon ako ng freedom mula sa kanila kasi wala ka naman sa hulog yan. Mayroon ganyan. Yan ang korban system. Para sa kaalaman nating lahat ng mga Israel. Search that word. Search that Bible verse, mga kapatid. Ipapaliwanag sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Now, itong mga Israelites na yan, ginawa po ng mga eskriba at saka parisiyan, taken for granted. Ang gusto lang nila, makawala sila sa responsibilidad sa mga magulang nila para lang i-enrich ang sarili nilang kapakanan. Yan. Okay? Bakit? Under the principle of God. Open, brad, in the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 14. Anong sabi? 2 Corinthians chapter 12. Behold, the third time, I am ready to come to you, and I will not be a burdensome to you. Sabi ni Apostle Paul sa mga Church of Corinth. For I seek not yours. Hindi ko ninanais kung anong mayroon kayo. Parang ako ba? Mga kapatid, hindi ko ninanais kung anong mayroon kayo. Ang kapal ng wallet ninyo, hindi ko ninanais yan. Kung pastor akong wala sa hulog, sabi ko, Brad, bigyan mo ako ng ganito. Obligasyon mo yan. Brad, magtinda ka ng ano dito, Brad. Makilumos kayo dyan, bigyan mo sa akin. Pastor, parang may pinatutungkulan ka. May tinatupay ka ba? Hindi ganyan, ha? This church will be operated
hindi machine, that God will bless you and you will bring back your tithes and offering unto the church. Ito lang ang paraan para makausap tayo. Walang pa-disco, walang pa-lottery, walang parapol, wala. Tithes and offering na. Because it is in the Bible. Sabi ni Apostle Paul, I will not be the burdensome to you, for I seek not yours but you. Hindi ko hinahanap kung ano mayroon ka. Kung hindi, hinahanap ko kayo. For the children. Children. Remember, children, mga anak ng mga magulang. Ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Kinta ninyong prinsipyo, ang mga magulang ang bubuhay sa mga anak. Yon ang prinsipyo ng Diyos. Hindi yung mga anak bubuhay sa mga magulang. Baka mag-ingat ka kapatid, dahil may twist yan. Hindi man may twist. Mayroong sinabi sa 1 Timothy 5:4, Brad. Baka sabi, yes, makawala ako sa aking mga magulang. Ang bubuhayin ko na lang sarili ko. Pabayaan ko yung mga magulang ko. Hindi ganyan kapatid, ha? Mabait mo mga magulang mo, eh. Sa'yo, eh. Hindi naman wala sa hulog, eh. Tingnan nyo. But if any widow have children, di ba minsan mga magulang, namatayan ka ng magulang, isa namatay na sa kanila, mahirapan ng matira, wala nang maasahan, lalo na pang matanda ng nanay mo o matanda ng tatay mo. Tingnan nyo. Kung may anak or pamangkin, let them learn first to show pity at home. Magpakita mo na siya ng habag sa loob ng pamamahay niya. To requite their parents. Ano yung requite their parents? To repay their parents. To pagbalik utang na loob. Parang ganun ba? Wala ka naman, hindi naman ibig sabihin na pinipwersa ka ng mga magulang mo, pero mayroon kang utang na loob sa kanila na binuhay ka naman mo. Mula nang doon ka pa sa tiyan ng iyong nanay, hanggang sa lumaki ka, pinaaral ka, natural lamang na ikaw bilang anak, mga kapatid, tumanaw ka naman ng utang na loob sa kanila. Dahil yan ay isang kaparaanan at pagpapakita ng kahabagan mo sa inyong pamilya. Mabuti man kung anak ka ni Ramon Ang, walang problema. Anak lang tayo ni Ramon Ong, eh. Pastor, ano yung Ong? Onggoy. Ha? Onggoy. Akala ko ongas. Onggoy. Mas mabigat yun, brother. yung Ramon Pastor, Lamon. Kapatid, unahin mong pamilya mo, baka may inuna mo pa yung classmate mo, ha? Mayroon ganon. Inuna ang classmate o inuna ang ibang tao kaysa mga magulang mo. Huwag mabayaan. Ibig sabihin, huwag mabayaan ng magulang mo. Kapatid, acceptable ba yan? Acceptable sa Diyos yan. Tingnan mo. Requite the parents, for it is good and acceptable before God. And in verse 8, brethren, tingnan mo, Brad, sa verse 8. But if any provide not for his own, vice versa. Parents to children or children to parents. But if any provide not for his own, pag hindi ka mag-provider, hindi ka provider ng iyong pamilya, many of us Filipinos brethren, or sino mang mga pamilya dito sa mundo, mga kapatid, na ang mga pamilya na mayroon isang breadwinner dyan, kahit hindi na magulang dyan, mayroong anak dyan na nagiging breadwinner. That is good. Bakit? Sabi dyan, but if any provide not for his own, any not supporting for his own family, for those of his own house, pag hindi niya ginawa yan, he hath denied the faith. Baptist ka pa naman, may pananampalataya ka daw, sabi mo. You deny it, and you are worse than an infidel. Mas masahol ka pa sa isang tao na hindi ligtas. Kung ang taong hindi ligtas, tumulong as mga magulang niya. Ikaw pa kayang ligtas, is hindi mo ginawa yan. Tulungan mo, pamilya mo. Tulungan mo, magulang mo. Huwag mo unahin yung iba para magpapainom ka pa to. Magpapainom ako dito. Mga kaibigan ito naman kasi mga kaibigan pag hindi ba naman painom, magtatampo Parang gano'n lang Pastor, ayaw magtatampo kasi itong mga ito ako na, bahala kayo. Ito, soft drinks. Grabe naman, pastor naman. Lalanggamin naman tayo niyan. Lalanggamin daw, grabe naman daw.
Lalanggamin naman kami ng pastor. Oo. Eh wala. Naging pastor ako eh. Buti man, kung anak pa ako ng diablo, kung anak pa ako ng demonyo, sigurado, case na bear dyan. Wala eh. Anak na tayo ng Panginoon, kapatid. Bakit ka babalik doon? Amen? Balik tayo doon sa Matthew chapter 15. Ang ginagawa ng mga Hudyo, ganyan ang ginagawa nila. Ginawa nilang dahilan, mga kapatid, na, korban, kaya mga magulang ko, ganito, ganyan. Gagawa nga ako ng offering in the temple called korban to be free from my duty and responsibility to support my family. Kita ng mga Hudyo na yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niyo, sinumbatan mo ako na yung mga disipulo ko kumakain na walang paghugas kamay. Kayo ang mas matindi! Grabe kayo. Mas masahol pa kayo. Ganun ang ginawa ninyo. May mga batas kayo ni Law of Moses. Tapos ngayon, hindi niyo ginawa ang tamang application sa batas ni Moses. Mayroon pa silang pasabi, but ye say, whosoever shall say to his mother or his mother, it is a gift. Kita mo, pag nagtulong pala sa magulang nila, ito'y regalo namin ha, kung ano ang pakinabang niyong mga magulang sa amin. Ito'y regalo ko sa inyo. Grabe. Kita mo, alam ni Jesus Christ ang puso ng scribes at saka ng Pharisee. Kaya ang lundo dyan, ang pinakalundo, ang pinaka-bottom line dyan, pagdating sa baba, sa verse 6, anong sabi? And honor not his father, his mother, he shall be free. Korban yan, ang ibig sabihin. Thus have made the commandment of God of none effect by your tradition. Kita niyo, mayroon nga kayong law of Moses, pero hindi niyo na, walang saysay, walang epekto ang law of Moses because of your tradition. You're asking me, my disciples, not washing hands before eating, mas masahol pa kayo. Ye hypocrites. Sabi ni Jesus Christ, mga hipokrito kayo. Tama ko ang sinabi ni Prophet Isaiah, prophesying against you. Sabi, these people draw it nigh unto me with their mouth. Itong mga Pariseo, Escriba, Israelites, lumapit kay Jesucristo sa magitan ng bibig nila, sa magitan ng nguso nila. Honorate me with their lips, pero alam ko mga puso ng mga tao, ano sabi? But their heart is far from me. Therefore, you worship me, you're worshiping in me, teaching the doctrines and the commandments of men. Ang law of Moses, mga kapatid, magiging commandments of men na lang yan kung hindi na-aplikar ang tamang applications niyan sa buhay ng tao. Ganito kasi yan. When you are talking, brad, sa libro ng Bibliology, if you are talking about the law of Moses, alright? The law of Moses ganito. The law of Moses, Brad, open the Bible in the book of Galatians chapter 3, verse 23. Ito ang purpose ng batas ni Moses, ha? Sa doktrina called, Bibliology, ganito. Ang Old Testament, alright? Ang Old Testament is written in 3 sections. The law, the prophets, and the writings. Tama? The law, or called in Hebrew tongue, Torah, the writings, and the prophets. Ang prophets is divided into 2, which is minor prophets and the major prophets. Tama? So, ibig sabihin, yun ang Old Testament. Now, if we are talking about Old Testament, the materialization of the Old Testament is the New Testament. Understand? Ganon yan. And Moses, in the law of Moses, he wrote about the Lord Jesus Christ. Kaya, ang Old Testament, ang pinaka-bottom line yan is preserving the Israelites to the coming of Jesus Christ in the New Testament. Yan ang application yan. Yan ang tamang pangunawa. Kaya nga ang sabi dito sa verse 23 ng Galatians chapter 3, but before faith came, lagyan pa natin, dagdagan natin para maintindihan natin.
But before faith in Jesus Christ came, kuhanin niyo ako? We were kept under the law in the Old Testament. Tama. Shut up. Ibig sabihin, hindi mo na pinakita sa New Testament kasi ang New Testament, revelation yan eh. Of the Old Testament eh. Kinulong mo na, dito mo na, pero ipakita naman talaga ng Diyos pagdating ng panahon. Which should afterwards be revealed. Kaya ang Old Testament, si Jesus Christ prophesied in the Old Testament, revealed in the New Testament. Agree? Okay. In verse 24, wherefore the law of Moses was our schoolmaster. Ang batas ni Moses, katulad lamang ng eskwelahan yan, katulad ng paaralan, na hinahanda ka para pag-graduate mo sa eskwelahan na yan, haharap ka sa tinatawag na welcome to the real world. Theory dito ang actual. Actual ba? Practical na sa pag-aaral mo. Pag-aaral mo, dito na ang actual. Magtatrabaho ka na eh. Naunawaan niyo ako? Ibig sabihin, ang mga Israelites, through the law of Moses, they were preserved. They were preserved. Kaya nga, hindi sila pwedeng kumain ng mga unclean na mga hayop, mga karne na mga unclean na sinabi ng Diyos, kasi they are in the process of preservation. Dadaan pang Misaya eh. Kaya huwag ka kumain ng baboy, huwag ka kumain ng mga hayop na buo ang kuko, tapos hindi yung ngumunguya. Ang kainin mo lang yung biyak ang kuko, tapos ngumunguya. Di ba yan ang batas ni Moses doon sa Book of Leviticus? Scavengers. Huwag ka kumain ng baboy. Scavengers yan eh. Marumi para sa inyo yan. Alright? Kaya pinapreserve ang Israelites under the law of Moses. Para pagdating naman ng Misaya, lumabas na ang Misaya. Alright? Ano ngayon? Isang paaralan, ang batas ni Moses, paghahanda to bring us unto Christ. Para pagdating ni Hesukristo, ang batas na ni Hesukristo, ang pananampalataya na yun na ang maghuhusga sa atin. Kaya nga, ang ginagawa ng mga Hudyo, para malinis sila, ginagawa nila, pag nagkasala sila, kumakatay sila ng hayop called sin offering, burnt offering. Bakit? Panglinis sa kanila. Pero nung dumating na si Hesukristo, abay dugo na ni Hesukristo ang panglinis. And it will be forever. And it will be once. Wala nang paghuhugas pa. Ang paghuhugas, hindi po katulad ng thinking ng Seventh-day Adventist na ang paghuhugas, ginagawang physical, ginagawang literal. Na yung mga hayop daw na yan, hinugasan daw ng dugo. Ang paghuhugas, hindi naman literal na hugas eh. Ang ibig sabihin, yung batas ni Moses, pinako kasama ni Hesukristo doon sa cross, na kung saan ang batas ni Moses nagtapos doon sa cross ng Calvary. Hindi ka na huhusgahan sa pagitan ng batas ni Moses, kundi huhusgahan ka na sa pagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na namatay doon sa cross. Yun ang ibig sabihin ng paghuhugas. Mayroong Seventh-day Adventist lumapit. Ito. Sabi mo, hinugasan na ng Diyos. Hipon, kain. Baboy, kain. O ito, ipis. Si Raul na rin po sir. Walang common sense pa rin naman. Ginawang literal ang paghuhugas. Bakit ko kainin yan? Marumi nga yan nandoon sa creeping things yan. Marumi nga yan. Ang ibig sabihin ng paghuhugas doon ba? Doon sa ang ginawa ni Hesukristo ba? Si Jesus ba ay namatay ba doon sa cross ba? Na hindi ka na huhusgahan sa magitan ng batas ni Moses. Bakos huhusgahan ka na sa magitan ng pananampalataya mo kay Hesukristo na namatay doon sa cross, na kung saan ipinako niya ang batas ni Moses sa cross doon sa Book of Colossians. Kaya nga sabi dyan sa Galatians chapter 3 verse 24 at 25. Okay, 24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ,
that we might be justified by faith. Yan. At hindi nasa magitan ng batas ni Moses. There is two words, the law and faith in Jesus Christ. Law or grace. Yan ang ibig sabihin niya. And verse 25. But after that faith in Jesus Christ is come, we are no longer under the schoolmaster. Napakaliwanag din eh. Noong dumating na ang pananampalataya natin kay Jesucristo, si Jesucristo ba namatay na sa cross ba at nanampalataya tayo sa Kanya, hindi na po tayo under doon sa law of Moses. Maliwanag, di ba? Bakit? Nagiging anak tayo, lahat, ng may mga pananampalataya kay Jesucristo, sa magitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi ka naging anak dahil sa law of Moses. Naging anak ka na kay Jesucristo by faith in Jesus Christ. Naging anak ka ng Diyos sa magitan ng faith in Jesus Christ. Whether you are Jew or Gentiles. Maliwanag sa inyo, hindi? Balik tayo dyan sa 15. Kapatid, kaya itong mga scribes at mga Pharisee, pinaliwanag ni Jesus Christ dyan. You transgress the commandment of God by your tradition. Dapat, nakawala na kayo sa batas ni Moses. At dito kayo sa commandment talaga ng Diyos, na pag dumating ng Messiah, you will believe in Him. Ang ginawa ng mga Hudyo, hindi nakawala doon sa batas ni Moses. Pag hindi ka nakawala sa batas ni Moses, kapatid, sabihin mo, Brad, paano ka makapunta ng langit? Ay, sinunod ko lang yung 10 commandments ni Moses. Yan ang mga usually, sagot ng mga Katoliko. Para ka raw makarating ng langit, sundin mo raw ang 10 utos ng Diyos. Pambira talaga. Wala kang pinagkaiba sa mga Pharisee at sa mga scribes. Bakit? Ipamukha mo kay Jesucristo na, oy, maliligtas kami sa pagitan ng batas ni Moses. Balos-los talaga. Oh. Winalang halaga mo, walang epekto ang commandments of God by your tradition. Tandaan niyan. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Pag mayroong mga religion ngayon, may mga grupo na magsasabi, Pastor, bawal yung kumain ng dinuguan. Bakit? May dugo yun. Alam mo ba? Pastor, huwag kumain ng baboy, ha? Bawal yan. Nasa Leviticus yan. Pero ba? Dito, may chicharon. Mamaya, corn inantala. Pastor, bawal kumain ng pusit. Delikado ang putit. Pato, putit. Ganun ba? Putit na yan. Ang laki lang ng putit. Oh, pambihira. Tapos hindi mo lang kainin. May buhit na yan. Iiwan ko na lang. Ang dinuguan, Pastor. Kasarap ng dinuguan. Lalo-lalo na pag may puto. Bawal daw yan. Kumain ng dinuguan, Pastor. Pag walang puto. Pero pag may puto na po, what is the English form of dinuguan? Chocolate salt. Sabi ko ng Amerikano, what is that? Hindi malaman ng Pilipino ngayon ng English. This is dinuguan. What is dinuguan? Di chocolate chok. Oh, talaga naman, oh. Akala mo, ngapag ka, hindi ko alam ang English yan. Alam ko, eh. And what is that? Puto. What is this puto? Oh, puto in Mexicano is very bad language. Pagmumura yung puto yan doon sa Mexicano, eh. Ang bihira. Sa Pilipino, ang sarap. Oh, what is puto? Ano, cake God? Oh, di. Alam niyo, ha? Ganon yan, mga kapatid. So, pag ikaw ay namumuhay pa rin sa batas ni Moses, you transgress the commandment of God. The commandment of God is like this. Law of Moses, preserving the Israelites to point unto us to the coming of Jesus Christ.
Yan ang commandment. Dati law of Moses, pero nung si Jesucristo ay namatay sa cross, then you will be judged according to your faith in the Lord Jesus Christ who died in the cross. Tama? Now, pag hindi ganyan ang ginawa niya, katulad ka ng Eskriba at mga Israelites, mga iglesia ni Tarzan at saka sino pa bang hindi kumakain ng mga Seventh-day Adventist, pagka ganyan kayo kapatid, you transgress the commandment of God. Therefore, hindi ka nga nakawala dyan. You don't have the freedom, mga kapatid, to be called the children of God by faith in Jesus Christ. Amen? Kaya paliwanag ni Jesus Christ yan. Ang sabi ni Jesus Christ doon sa verse 10, and He called the multitude and said unto them, hear and understand, unawain ninyo ito, that not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Sa panahon ni Jesucristo ganito, hindi yung pagkain mo ng baboy ang nagpaparumi sa iyo. Hindi yung pagkain mo ng pusit para magpaparumi sa iyo. Sabi kasi ng isang tao, Pastor, wag kang kumain ng pusit dahil ibang klase ang binubugan yan. Very dark, maging dark na ang buhay mo. Ganon ba? Ano ba yung sinasabi mo? Ibang klase yun. Gulat ako doon, na-confuse ako eh. Ha? Kasi pag buga na, itim na itim, maging dark na ang buhay mo. May pa-English ba? Tapos yung hipon, Pastor, huwag kang kumain yan, maging paurong ang buhay mo. Bakit? Kasi pag tumakbo yan, paurong naman talaga yan. Sabi ko, ibang klase ito ah. Ngayon lang ako huwag kang kumain ng baboy, Pastor. Bakit? Bakit naman? Kasi pag kumain ka ng baboy, maging baboy ang buhay mo. Ibang klase talaga ito. Manok. Paano manok? Hindi nakasali yung manok, Pastor. Di ba kayo kumain ka raw ng manok, pagkakano, isang kahig, isang tuka ka raw dahil. Ganon ba yun? Pambihira talaga mga pamahihin, no? Ay, nako. Kapatid, hindi ganyan, ha? Nandyan mo sa batas ng Diyos. Pero iba nga ang Diyos. Hindi ang pagkain ng baboy, ng pusit, ng hipon, ang magpaparumi sa iyo, kundi yung lumalabas. Bakit? Ang batas ni Moses kasi wala na. Sa panahon ni Jesus, it is not applicable anymore. Marami daw yung baboy pa. Lutuin mo mayos. Ipokchap mo. Ang sarap kaya niyan. Isinigang mo. Ang sarap kaya niyan. Nilagang baboy. Ang sarap kaya niyan. Nung umuwi ako, baboy sa umaga, baboy sa tanghali, baboy sa gabi. Ang sabi ng aking pamilya, Papa, mamamatay na tayo. Bakit? Puro na baboy ang ulam natin. Pwede ba chicken? Sabi ko, chicken nak. Sabi ko, isang trailer na chicken na ubos ko rin sa Saudi. Baboy na tayo. Maghirap kami nito, Papa. Oo. Isda naman daw, isda. Sabi ko, ganun din isda ganun pa rin Doon. Ito, baboy tayo lahin. Kawawa naman mga anak ko. Baboy. Iba-iba nga lang luto. Kaya ang tataba nila mga kapatid. Parang baboy din. Ngayon, nagsisipayatan na raw Nakita niyo mga kapatid? Hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas. Diba? Kaya nga ang sabi niyan mga kapatid, sa verse 17, do not ye understand that whatsoever entered in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thieves, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashen hands defileth not a man. Maliwanag? Hindi ang nagpaparumi sa tao yung kinakain niya. Dahil magiging ibak lang din yan. Yun ang ibig sabihin yan. Ang magpaparumi sa kanya, yung mga evil na lumalabas sa bibig niya. Yun ang magpaparumi sa kanya. Tama? Kaya itong mga to, lumapit ang disipulo. Hindi mo ba alam, sinabi mo na offering ng mga ito? Di ba sabi dyan sa taas? Sabi na. Then sa verse 12, then came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Na-offend, kapatid.
Okay lang yan na-offend, pastor. Ibig sabihin, tinamaan ang puso niya. Ang mahirap, preaching ka ng preaching, hindi tinamaan. Tapos ako sagot sa'yo, ang ganda ng preaching mo, pastor. Sayang wala sila. Bakit ikaw? Hindi ka tinamaan, sister o kapatid? Bakit? Para sa kanila yun, pastor, hindi para sa akin yan. Nag-preach ako. Ikaw na lang dyan, pareho tayong dalawa. Ako na lang at saka ikaw. Ikaw na lang talaga. Ikaw matamaan. Sayang, pastor, absent sila. So, magkadahilan talaga. Diablo talaga. Grabe, no? Na-offend, kapatid. Na-offend. They are offended. In verse 13, kaya ang sagot ni Jesucristo, offend. Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Pagdating ng panahon, mga kapatid, malalaman at makikita natin kung sino ang anak ng Diyos at hindi. Yung hindi anak ng Diyos, hindi naman tinanim ng Diyos yan dyan. Sino nagtanim yan? Yung mga hindi anak ng Diyos. Sino, yung mga damo, yung mga weed, kung tawagin, the parable of the weeds. Yung mga damo na sabi, Lord, hindi mo ba, nagtanim, di ba nagtanim ka dito ng mga magandang binhi? Tumubo, meron mga hindi, mga damo, may mga damo tumubo din, kamukha din nila. Bunutin na namin. Anong sabi ng Diyos? Wag mo na. Saka na lang, pagdating na lang ng araw, pag nag-harvest na, tingnan natin. Gather the children of God, or gather the good tares, gather the good plant, and then, yung mga masasama, into barns. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, kapatid, ganito lang yan. Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Sino bang nagtanim yan? Natural, demonyo nagtanim yan. Sa gabi, pa nagtatanim, grabe talaga itong demonyo talaga. Ang demonyo talaga ayaw sa kaliwanagan yun kasi makikita nga naman sila. Kumikilo sila pag yung tahimik, gabi, mga kawatan talaga ito. Mga magnanakaw talaga ito mga ito. Gabi. Naalala ko nung unang panahon, hindi pa ako ligtas kapatid ha, huwag kayong ma-offend ha. Ang ginawa namin nung unang panahon, kaya marami itong bukol-bukol ang mga sugat dito ko tohon. Nakaw kami ng mangga. Pastor, magnanakaw ka pala. Noon yun, bata pa ako nun. Akyat ako. Ganon ba rin mangga? Alam naman sa probinsya. Mangga Pag ganon pa. Siyempre, madilim, ganon pa sa kuwan, kinikwan ba? Ito, uy, malaki. Ito. Ay, maliit yan. Ganon kasi madilim ba? Pag ganon pa kay manok, hawakan mo aman. Lumi pa ng manok ngayon. Di ba? Di ba ang manok pag mahawakan mo? Di ba? Sabi ng may-ari, ay, ahas! Gumanon sa kuwan ba? Kining shotgun ba? Kaya ahas na araw. Pambihir, lumabas. Delikado. Kung binarel na kami, di patay. Halon kami lahat, takbo, kami makasama kami. Basta banggang bato mo, grabe. Sabi ko, hindi na natin uritin to. Oo. Parusa sa mga magnanakaw ng mangga. Oo. Basta ba't mo inamin? Sayang, no? Noong unang panahon man yan. Oo. Huwag mo akong batuin sa mga ginawa ko noong unang panahon. Oo. Ngayon. Oo. Mga kapatid, ang sabi ko dyan mga kapatid, itong mga hiniligtas, yung mga scribes at saka Pharisee na yan, hayaan mo yan. Tignan mo. Let them alone. They be blind leaders of the blind. Mga magagaling ko sila. Mga leader sila. Yan, Brad, itong versikulo doon, huwag kang limutan. Diba, minsan binanggit mo sa akin yan. Sabi, Pastor, baka mahirap yung pastor na dinadala yung mga kapatiran doon sa bangin. Ito yan. Yan, let them alone, they be blind leaders of the blind. Mga bulag sila ba? Ang leader nila, bulag. Ang bulag, nililid yung bulag. Saan patungo, Brad? Patungo doon sa kumunoy. Sa bangin. Yan. Ang hirap, no? Kapatid, mahirap pala pag pastor na walang alam, no? Pag pastor na kulang sa kaalaman, ang hirap. Parang wala pinagkaiba. Ginagabayan ko kayo patungo doon. Malaglag tayo pare-pareho doon sa kining labas, mga kapatid. Bakit? Pastor niya, walang alam. Pagdating kaligtasan, di alam paliwanag.
Pagdating sa ibang mga doktrina, hindi rin alam paliwanag. Nako, yari na. Brethren, anong natutunan niyo dito sa araw nito? Do not forget, if we are talking about salvation, the law of Moses versus grace, maliwanag dapat sa atin yan. You are not making the commandments of God of non-effect. Why? Nakawala na tayo doon sa batas ni Moses. John chapter 8 verse 32. Anong sabi? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Nung nakilala na si Hesus Kristo na ang katotohanan, siya man ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Tama? Oh. Nung nakilala na si Jesus Christ dyan, nakawala kayo mula sa batas ni Moses patungo doon sa kalayaan. Nakalaya na kayo ba? Ibig sabihin. Alright? Dahil ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. And verse 36, if the Son therefore shall make you free, siya yan ang tinutukoy doon sa truth, sa taas. Ye shall be free indeed. Dahil ang mga Hudyo, pagdating sa 37, lagi nilang pinagmamalaki, maligtas kami, patungo kami langit. Bakit? We are Abraham's seed. Yan ang pinagmamalaki ng mga Hudyo. Abay, ganun ba? Anong sabi ni Hesus Kristo? Okay. Kung talagang anak kayo ni Abraham, bakit niyo ako papatayin? Di ba? Bakit niyo ako patayin? Bakit? Kasi ang salita naman ng Panginoon, ang word naman ng Panginoon, salita niya ba? Wala namang puwang sa puso niyo eh. Yan. Bakit? Lagi kayong pinagmamalaki niyo, we have law of Moses. We have Abraham our father. We are Israelites. Ako. Hindi niyo na alam, hindi niyo na unknowingly na si Hesus Kristo dapat pananampalataya niyo. Amen? Brethren, today, do not live according to the law of Moses, that you will be judged according to the law of Moses, but live according to the faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Maliwanag ko ba sa inyo? Amen. The law versus grace. Minsan ko lang paliwanag yan. Hindi ako maliligaw dyan pagdating sa kaligtasan. Bakit? In Romans chapter 10 verse 4, napakaliwanag. Napakaliwanag, kapatid. Maliwanag pa sikat ng araw. For Christ is the end of the law. For righteousness. Kung gusto mo maging mamatuwid ka, faith in the Lord Jesus Christ. Not by the law of Moses. But what? Righteousness to everyone that believeth through Jesus Christ, which is the end of the law. Amen. Let us stand and let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. That the Lord Jesus Christ is teaching us how to be pure, O Father. And to be pure nowadays is not by the law of Moses, the commandment of God, to be not of effect, but to be an effective, O Father, unto us through the law of faith in the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa salvation na ipinagkaloob po sa amin. Purihin po iyong pangalan. Indeed, nakalaya kami sa mga maling katuruan and to righteousness of Father through the Lord Jesus Christ who made us free. Salamat, Panginoon. Patuloy mong gabayan bawat isa ang church na ito. Gabayan niyo po, O Diyos, na patuloy kaming magtuturo ng iyong salita at mamuhay na sa iyong kalooban. Gabayan niyo po kami sunod pa namin gagawin. Pagpalain niyo po bawat isa. We're praying for Sister Katka to restore her health, Panginoon. Pagalingin niyo po siya. Patuloy niyo po kami gabayan ang mga pamilya namin. Ingatan niyo po at pagpalain. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.